Aloras POV. Nagpatuloy ako sa paglalakad at pumunta sa huling klase ko. Dahil pagkatapos ng huling klase ko ay sa opisina muna ako. Dahil may mga files doon na dapat pagtuunan ng pansin para sa school. Nang matapos ang huling klase ko ay agad ako nagtungo sa opisina ko dito sa school. Ang school muna pinagtutuunan ko ng pansin. May namamahala naman sa ibang negosyo ni Mami. Agad akong pumasok sa loob ng opisina at agad na kinuha ang mga files na nasa table ko. Binuklat ko yun at tinignan. Gusto ng faculty staff na mag-foundation day. Noon pa man ay may foundation day na. Ngayon ay gusto nilang mga 4 na araw ang foundation day. Pinirmahan ko yun at alam ko na maghahanda ng basketball team at volleyball team sa darating na foundation day. Namiss ko biglang mga kaibigan ko. Mahilig kasi sila noong sumali sa mga palaro sa school. Ako lang ang hindi. Tumunog ang cellphone ko at nakita ko na si Susie ang tumatawag. Kaya sinagot ko yun. Agad ko ding binaba ng magyaya ito ng bar. Kaya hindi na ako humindi. Gusto ko ding uminom ngayon. Gusto ko magtanggal ng stress ko ngayon. Kaya agad kong tinapos lahat ng dapat kong gawin para nakasunod na ako sa mga kaibigan ko. Ako lang kasi ang bumalik sa pag-aaral. Habang sila Susie namamahala na sa mga negosyo ng pamilya nito. Si Jan may asawa na. Si Cara may negosyo na daw to. Hindi ako makapaniwalang nasa maayos ng buhay ng mga kaibigan ko. Ewan ko lang kung nandoon si Jan. Nang matapos na ako agad akong tumayo. Lumabas na ako at nilak ang pinto ng opisina ko. Napatingin ako sa orasan ko. 7 PM na pala. Gabi na pala. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa parking lot. Bubuksan ko sana ang pinto ng sasakyan ko nang may humilas sa akin at pinaharap ako nang may humalik sa aking labi. Nagpupumiglas ako pero sadyang malakas to. Hindi ako tumigil sa pagpupumiglas hanggat hindi ako nakakawala dito. Nang bitawan nitong labi ko'y nakilala kong salarin. Nathaniel, mahina akong tawag dito. Bigla nitong hinalikan ng ditang aking labit hindi na ako nilubayan. I miss you. Sambit ito sa akin sa gitna ng paghalik. Kalaunan ni nagparaya ako. Ginantihan kong halik nito dahil sobra ko din siyang namiss. Siguro talagang marupok lang ako o mahal ko lang talaga siya. Sinandal niya ako sa may sasakyan para mas mapalapit to sa akin. Nagdikit ang mga katawan namin and I feel his erection. Dahil nakaskirt lang ako'y nagawa niya itong itaas. Napaungol ako dahil sa sarap na ginagawa nito sa akin. Napaliyad ako nang bumaba ang labi nito sa aking leg. Isa-isa din itong binuksan ng aking botones at tumambad ditong aking katawan. Binuksan itong backseat ng sasakyan ko at doon ay inihiga ako. Pumatong sa akin at tinalikan ng aking labi ng mapusok. At sa loob ng kotse inangkin ako ni Nathaniel. I love you. Bulong nito sa akin, nginitian ko lang to. Bibigyan kita ng chance pero once na umulit ka hindi na kita pagbibigyan. Salamat, mahal kita. Mahal na mahal. Niyakap niya ako ng sobrang higpit. Sinuot ko na din ang mga damit ko dahil pupunta pa ako ng bar. Kailangan kong siputin ang mga kaibigan ko. Ngayon din ito, nagbihis na. Lumabas ako sa backseat at pumunta sa driver's seat. Dahil nasa likuran ito'y lumipat lang ito sa front seat. Saan ka pupunta? Tanong ni Nathaniel. Nakabihis na din kasi ito dahil din sa dinaanan kong daan sa mga kaibigan ko. Nagyayaya magbar. Sama ko. Sinama ko na lang ito dahil mapilit to. Hindi nagtagal ay dumating kami sa bar na kung saan kami usually nakikita ng mga kaibigan ko. Agad kong pinarking ang sasakyan at tumabas ng maayos sa parkingan. Sumunod ito sa akin. Naramdaman ko na lang itong humawak to sa bewang ko. Sabay kami pumasok sa loob at agad na ginalang aking paningin sa loob ng bar para mahanap ang aking mga kaibigan. Hindi ko agad sila nakita dahil nasa sulok pala sila nakapwesto. Agad ako lumapit sa kanila. Napasinga pa mga ito na makilala kung sinong kasama ko. Agad ako umupo. Upo na sana si Nathaniel sa tabi ko nang lumapit si Glenn sa gawin namin. Ngayon ko lang nakita na dito pala si Jan. Sumama si Nathaniel sa kaibigan nito na nasa kabilang sulok din pala. Napaupo ako ng tuwid na nasa akin ang mga mata ng mga kaibigan ko at may tingin na nagtatanong. Mukhang mga hot seat ako ngayon ng mga kaibigan ko. Hindi ako mapermi sa kinaupuan ko. Para kung manok na hindi mapaitlog. What is the meaning sa nakita namin? Tanong ni Susie. Ang iba kong kaibigan ay tahimik lang. Wala yun, nagkataon na nakasabay ko siya papasok dito. As long as magdanay ako, walang makakaalam sa sitwasyon namin ni Nathaniel. Don't underestimate us, Alora. What we saw is obvious. Obvious what? Maangan ko pa rin. Ginala kong paningin ko sa paligid para hindi nila makita sa mga mata kong nagsisinungaling ako.
that you two had a relationship. Come on, Alora, don't deny it. Hindi kami pinanganak kahapon. Osyoso ni Susie and yan. Si Cara sobrang tahimik, panay din ang sulyap nito sa kabilang table. Okay, I will admit it. He court me 7 months na. Pag-amin ko sa kanila, nagtititili ang dalawa. Rinig na rinig ko kahit na malakas ang music. Kaya napakunot ang noo ni Carlo na makitang parang nangingisay ang asawa. Tatayo pa sana to pero napaupo pabalik nang tumigil ang dalawa. What the? Really? Sabay sambit ni Susie at Jan habang si Cara panay ang inom ng ladies drink nito. Tahimik lang ito. Yes, plano ko na sana siyang sagutin this coming birthday ko. Pero nagkaroon ng alitan kaming dalawa. Tawa kong sabi sa kanila. But now, okay na kami. Ngumiti ako. Dahil naalala ko na naman ang nangyari sa amin sa sasakyan kanina lang. Bago kami nagpunta dito. Bakit namumula ka? Tanong ni Susie. Nanliit ang mga mata nito. Wala, dinay ko sa kanila. Nabaling ang tingin ko sa gawin nila Nathaniel. Nakatingin din pala to sa akin ng lalaki. Iniwas ko na lang ang aking paningin. Tumayo si Cara, kumunot ang noo ko nang pumunta ito sa gawin ni Nathaniel. Tumabi to sa mismong lalaki. Humilig to sa balikat ni Nathaniel at panayang ilag ang huli. Tumaas ang kilay ko dahil sa ginagawa ni Cara. Humiiling na lang si Susie. Huwag mong hayaan na lumapit si Cara kay Nathaniel. Hindi maganda yan, sabi ni Susie sa akin. Panayang tingin ko sa gawin nila. Tumayo si Nathaniel at pumunta sa gawi ko. Ngumiti ito sa akin at tumabi. Agad nito nilagay sa akin bewang ang braso nitong pinulupot. Anong ginagawa ni Cara doon? Tanong ko. I don't know. Kaya lumipat ako, baka maging dragon ka na naman at iwasan ako. Mabuti alam mo, sabi ko dito. Napapikit ako nang bigla ni Nathaniel halikan ng leeg ko. OMG! Sigaw ni Susie. Ang sweet naman, kinikilig nitong sambit. Makahanap nga ng boylet mamaya. Bakit maghahanap ka pa? Nandito naman ako. Singit ni Glenn. Umasim ang mukha ni Susie. Shut up! Hindi ka nakakatuwa. Outing tayo, Alora, sa weekend. Iyaya sa akin ni Jan. Hindi ka naman busy siguro niyan, hindi ba? Tanong nito. Hindi naman. Banyo lang ako. Paalam sa akin ni Nathaniel. Ginitian ko lang to pero hindi lumagpas sa paningin kong pagsunod ni Cara kay Nathaniel. Napatingin ako kay Susie. Alam ko mensaheng nasa mga mata nito. Tumayo ako tagad na sinundan si Cara. Hindi ko hayaang masira nito kung ano kami ni Nathaniel. May joy na nga, may Cara pa? Hindi na ako makakapayag. Papaliko na sana ako na marinig kong tinig ni Nathaniel. What are you doing, Cara? Tanong ni Nathaniel sa huli. Sumilip ako, nakita kung paano nito pigilan si Cara. I love you, mahal kita. Ako na lang, please. Pagmamakaawa nito kay Nathaniel. No, hindi mo matuturuan ang puso ng isang tao, Cara, na ikaw ang mahalin, sabi ng binata. Napasandal na lang ako. Magkasing edad lang naman kami ni Alora. Please, ako na lang. Bigla natahimik sa gawin nila, Cara, kaya sumilip muli ako. Naghahalikan na palang dalawa. Nalilisik ang mga mata ko dahil sa nasasaksiyan. Gusto kong sugurin ang dalawa pero ayaw kong mag-iskandalo. Wala pa akong karapatan kay Nathaniel dahil naliligaw pa lang ito sa akin. Mali ang nakikita ko, si Cara lang palang humahalik. Agad na tinulak ni Nathaniel ang babait na tumbato. I had respect to you. Huwag mong ibaba ang sarili mo sa isang lalaki. Have a respect to yourself too. Mas magkasing edad kay ni Alora pero siyang laman ng puso't hindi ikaw. Mahabang sambit ni Nathaniel dito. Umalis na ako doon. Bumalik na ako sa upuan namin. Bumalik naman si Nathaniel at tumabi sa akin. Mas lalo itong sumiksik sa akin. Nakasunod naman si Cara dito. I better go, guys. Paalam nito sa amin pero ang tingin ay nasa gawin ni Nathaniel na nakasiksik sa akin. Umalis ng babae. What happened? Tanong ko kay Nathaniel. Nothing. Pre, sobra ka namang makabakod. Hindi naman yan maaagaw. Kumulot ang noo ko. May alam bang mga ito? Tumas ang kilay ko. Tinaas ni Glenn, Giovanni at Carlo mga kamay. Dahil pinanlilitan ko sila ng tingin. Easy, alam mo naman walang tinatago si Nathaniel sa amin. Putas ni Glenn. So alam niyo rin? Tanong ko. Tumawutang ang mga ito. Really, Nathaniel? Tanong ko sa lalaking sumiksik sa akin. Wala akong tinatago sa kanila, babe. Alam nila lahat. Dahil madilim ang pwesto namin ay malaya nitong naipasok ang kamay at tinuli nitong isa kong dibdib. I want you. Bulong ni Nathaniel. Napatingin ako ng wala sa oras dito. Tumigil ka nga. Saway ko dito. Mas lalo pa nitong nagsumiksik sa akin. Nathaniel, baka hindi na yan makahingang kaibigan ko Sobra na yung ginagawa mo. Tatawa-tawang sabit ni Susie. Hayaan mo na sila, Susie. Ako na lang pagtuunan mo ng pansin. Ngising sambit ni Glenn. Excuse me, kahit ikaw na lang lalaki sa buong mundo, hindi kita magugustuhan.
asik ni Susie kay Glenn. Napatingin ako sa gawin nila Jan at Susie, alam kong masaya na mga ito sa buhay. Hindi ko lang alam kay Jan, pero base sa nakikita ko, masaya naman kaibigan ko. Sana hindi nga lang magsisi si Jan sa pagpapakasal kay Carlo. Mas lumalalim ang gabi, mas nalalasing ang mga kaibigan ko dahil nakainom na din ako at ang lalaki sa tabi ko ay panay ng halik sa akin sa leeg. Napaungol ako na ipasok itong kamay sa aking short at paglaruan ng harapan ko doon. Napapapikit na lang ako sa ginagawa ni Nathaniel. Hindi nagtagal nagpaalam ng mga kaibigan ko. Tuloy ang outing namin sa weekend. Nasasakyan na kami nang bigla kong sinandal ni Nathaniel sa may pinto tinalikan ng mapusok. Tinula ko siya at baagya namang itong napaatras. Umikot ako at pumasok ng sasakyan. Ayaw ko na munang may mangyari sa amin ni Nathaniel. At saka nakapag sinagot ko na siya. Malapit din naman ang birthday ko. Kinabukasan nagising ako masakit ang ulo ko dahil hindi ko na kinaya na mag-drive ay sa condo na muna kami ni Nathaniel. Sumakit din ang bukong katawan dahil sa ilang ulit na pag-angkin ni Nathaniel sa akin. Hindi lang isang beses kundi maraming beses. Dahil lasing kaming pareho, nasa elevator pa lang kami panay ng halik ni Nathaniel sa aking labi. Kaya na makapasok kami sa condo nito'y sinandal niya ako at agad na inangkin ang labi ko. Naghalikan kami na para bang uhaw na uhaw sa isa't isa. Napatingala ko ng halikan nitong aking leeg. Bumabang labi nito tungo sa aking dibdib. Lumayo to sa akin ng kaunti para hubarin ang aking damit habang ako'y nakasandal at paniungol dahil sa ginagawa niya. Hinawakan nito magkabilang hita ko at binuhat ako. Agad akong pinalupot ditong dalawa kong bintit, ramdam ko matigas itong hinaharap. Mas lalo kong nag-init at inihiga ni Nathaniel ako sa sofa na sa kodo nito at agad na kinaibabawan. Sinakop nito muli ang aking labi. Nilagay ko sa batok nitong aking dalawang braso para mas mapalapit pa to sa akin. Naglabanan ang aming mga dila at ginalugan nitong loob ng aking bibig at muli akong inangkin. Napapitlag ako at natigil sa pag-alaala sa nangyari nang bumukas ang pinto at nakangising pumasok si Nathaniel. Namumulang pisngi ko ng malalang inaalala ko palang nangyari sa aming kagabi. Ready ng breakfast? Sunod na ako, maliligo muna ako. Kaya dali-dali akong pumasok sa banyo at nag-lock. May hirap na't baka pumasok ang lalaking yon at pasukin na naman ang katawan ko. Masakit pang bukong katawan, baka hindi pa ako makalakad nito. Kailangan ko pang umuwi dahil maghahanda ako para sa pag-alis namin bukas. Isang linggong outing namin, 2 araw lang sanang gusto ng mga kaibigan ko. Pero dahil nga stress kaming lahat, ginawa na lang 1 linggo. Wala din naman masyadong klase dahil naghahanda na sa foundation day ang school. Next week ay foundation day na. Kaya pinaghahanda ng school na lahat. Lumabas na ako sa banyo matapos maligo dahil wala akong makitang damit at ang damit ni Nathaniel ang sinuot ko. Wala akong saplot sa loob. Isinuot ko ang damit nito at hanggang dulo lang yung legs ko. Kalahati ng hita ko natabunan ng damit nito. Lumabas na ako sa kwarto nito at naabutan ko to sa kusinang abala sa paghahanda ng mga pagkain. Nang lumapit ako dito yung initian ko to, hinapit na Nathaniel ako sa bewang at agad na sinakop ang aking labi. Binigyan niya ako na nakakapugtong hiningang halik. Kapwa kami hinihingal na dalawa na lubayan itong aking labi. Ready ng breakfast, kumain na tayo. Bago pa ikaw ang kainin ko. Bulong nito sa akin tenga. Giniya niya ako sa isang upuan. Hinilan itong upuan at agad ako umupo. Tumbi naman to sa akin. Sasama ka mamaya? Tanong ko kay Nathaniel. Siyempre, nandun ka eh. Nandun din si Cara. Mahina akong sambit. Huwag mo nang alalahanin si Cara. Ang importante tayong dalawa. Gagawin ko memorable ang outing natin. Ngumisi to. Tumaas ang kilay ko. Bakit para may plano ka yata? Paghihinalan tanong ko. Sa akin na lang yun. Gusto kong gawing memorable. Yun ang hindi mo malilimutan. Hinalikan itong labi ko. Ito na ang pumutol sa halik dahil kumakain kami. Nabusog ako sa handa nitong pagkain. Masarap pala itong magluto. Masarap ka pala magluto. Puri ko sa luto nito. Pasado na ba ako maging boyfriend mo? Tanong nito. May galak sa mga mata nito. Alam kong hinihintay nitong sagot. Soon, malalaman mo sagot ko. Ang tagal naman. Gusto na kitang bakuran. Gusto na kitang angkinin ng buong buo. Tumawa ako. Parang hindi mo na ako inaangkin ha. Hindi pa nga tayo. Ilang ulit mo na nga akong inangkin sa kama. Biglang kinagat ni Nathaniel ang mga labi. Lumalam ang mga mata nito na para bang nasasarapan to. Huwag mo akong sagarin babe, baka magsisi ka. Ngumisi ako dahil sa sinabi nito. Are you turning on? Imas ko sa nakaumbok nitong harap. Napapikit ito ng iminulat ang matay, agad akong hinalikan na mapusok. Umuwi muna ako sa bahay para mag-ayos ng mga gamit ko. Pagkatapos bumaba na ako ng mamataan ng mami ko dahil nakatingin pala to sa akin. Kausap ito si Nathaniel. Mami, nakangiti kong tawag dito. Outing po muna kami, paalam ko sa mami ko. Sino mga kasama mo? Tanong nito sa akin. Nilingon ko si Nathaniel. Sila Susie ma'am, sabit ko dito. Ngumiti si mami.
dahil kilala itong mga kaibigan ko pero agad din nawala na para bang may maalala to. Kasama ba yung Kara? Tanong nito kung urap-kurap at umawang aking mga labi. Nagdadalawang isip kung sasabihin ko ba o hindi. Mommy, ano kasi? Napabuntong hininga ako. Yes ma'am, hindi pwedeng mawala si Kara. Kasama mo naman sila Susie, hindi ba? Napabuntong hininga to, ayaw kasi nito kay Kara. Dahil hindi daw magandang kutob nito kay Kara. Pinagwalang bahala ko na lang mga sinasabi ni Mommy. Kaibigan ang turing ko kay Kara. Nasa kanya na yun kung hindi niya ako ituturing na kaibigan. Sige, mag-iingat kayo. Ngiting sambit ni Mommy. Kinuha ni Nathaniel ang traveling bag ko na pinaglagyan ng mga gamit ko. Sige Mom, ngiti ko dito bago ko umalik sa pisngi nito. Inilagay ni Nathaniel ang isang kamay sa bewang ko para alalayan ako at ang traveling bag ko na nasa isang kamay nito. Pinagbuksan niya ako ng pinto ng kotse nito kaya agad akong pumasok. Binuksan itong backseat para doon ilagay ang traveling bag. Sa bahay ni Jan kami makikita-kita dahil hindi pa namin alam kung saan kami tutungo nito. Ilang minuto din ang biyahe namin papunta kina Jan. Sa wakas nakarating na kami. Naabutan namin si Kara sa labas. Na makita nitong lumabas si Nathaniel mula sa driver seat ay agad tong lalapit sana sa lalaki. Pero agad din napatigil ang binuksan itong pinto ng kotse nito at lumabas ako. May nakita kong galit sa mukha ni Kara pero nawala nang bumaling si Nathaniel sa gawin nito. Nakapaskil ang magandang ngiti ni Kara para sa lalaki. Nilagay ni Nathaniel ang kamay nito sa bewang ko at inalalayan ako papunta sa bahay nila Jan. Lalapit sana to sa amin kasi nilagpasan namin to. Nakapasok na kami sa bahay ni Jan at nakita na kami sa bahay ni Jan. Nakapasok na kami sa bahay ni Jan at nakita ko silang masayang nagkakwentuhan. Oo, nandiyan ka na pala Kara. Akala ko mamaya ka pa. Tumaas ang kilay ko sa sinabi ni Susie. So hindi siya pumasok dito? Nasa labas siyang kanina, sabi ko sa kanila. No, ngayon lang namin siya nakita. Actually, naghihintay ako na dumating si Nathaniel. Mahina nitong sambit. Nilingon ko to. Hindi to nakatingin sa amin o sa akin. Bakit, may usapan kayo? Sabi ko sa bibaling kay Nathaniel. Wala akong alam dyan, dinay ni Nathaniel. Binalingan ko si Kara. Alam mo Kara, mabait ako sa mabait sa akin. Sana huwag mo akong suwagin. Malamig kong sambit dito. Ang ayaw ko sa lahat ay tirahin ako ng patalikod. Dagdag ko. Alora, doon na lang kaya tayo pumunta sa resort na napuntahan natin dati? Tanong ni Jen. Pwede din. Sang-ayon ko. Doon na lang tayo. Or puntahan natin yung magagandang tourist spot dito sa Mindanao. Road trip muna tayo. Suggestion ni Susie. Pwede din naman kung walang tutol. Walang tumutol kaya isa-isa na namin pinasok ang mga dadalhin sa kotse na gagamitin namin. Ang iba sa kotse namin nilagay. Nilapitan ko si Nathaniel at tumarap to sa akin. Pinunasan kong pawis nito dahil masyado nang mainit. Ang sweet naman. Nilingon ko mga kaibigan ko. Napatingin ako sa gawin ni Kara. Masamang tingin ito sa amin. Kaya inirapan ko to. Minsan lang to kaya susulitin ko na. Sabi pa ni Nathaniel. Hinapit niya ako sa bewang at agad na sinako panghalik ang aking labi na agad ko namang ginantihan. Gusto ko lang ipakita sa Kara na to na ako nagmamayari kay Nathaniel at hindi siya pwedeng lumapit sa pag-aari ko. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.